Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Napakaganda ng turo ni Santa Teresita tungkol sa panalangin. That prayer is a surge of the heart. And it is a simple look of the eyes towards heaven. Pag tayo ay nananalangin, tayo ay inaanyayahan na ibaling natin muli ang ating tingin sa Diyos. Kaya naman, ikaw ay nahihirapan, nabibigatan, napapagod, nag-aalala dahil nakatingin ka palagi sa iyong mga problema. Mga kapatid, iwan mo muna yung nakakabigat sa iyo. Tignan mo ang ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa iyo ng tuwa at kapayapaan. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo palaging nagduda, nakalimutan natin ang paggabay ng ating Panginoon sa atin araw-araw. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para tayo makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mo kaming lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20 taon ng paghahari ni Artaherjes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa'yo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlang ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon." Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog. Ang mga pintuan. "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod.
Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod, at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming naaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingigbang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Alleluia, 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 alleluia. Panay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanya malagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama."
Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino man nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung gusto mong matuto sa anumang bagay, kanino ka magpapaturo? Sa marunong o doon sa walang alam? Siyempre, doon po sa eksperto, sa matalino, sa may karanasan na. Di po ba? Halimbawa po, kung gusto mong yumaman, kanino ka magpapaturo? Sa milyonaryo o doon sa maraming utang na mahirap? Siyempre, doon sa milyonaryo. Di po ba? Kung gusto mo naman na matuto sa computer, kanino ka pupunta? Kanino ka lalapit? Kanino ka magpapaturo? Sa hardinero? Hindi. Kung gusto mong matuto tungkol sa computer or sa AI, artificial intelligence, siyempre maghanap ka ng techie, yung expert sa mga gadget, di po ba? Kung gusto mo naman na matuto, na magluto, kanino ka pupunta at magpapaturo? Siyempre, doon sa kusinero, sa bihasa, sa sanay nang nagluluto. Ngayon ang tanong ito po, pagdating sa paghihirap at pagsubok sa buhay, kanino kaya tayo pupunta at magpapaturo para madala natin ng mabuti ang ating mga paghihirap para hindi tayo agad sumuko? Saan po sa tingin nyo? Kailangan po nating tumingin at lumapit sa mga banal. Amen? At kung mayroong isang bihasa at merong maraming karanasan sa paghihirap pero nanatili siyang tapat sa Diyos, wala po sigurong tatalo kay Santa Teresita ng Niño Jesus. We can learn from Saint Therese of the Child Jesus about how to handle our sufferings in life. Because all of her life, Saint Therese underwent a lot and great suffering. 4 na taon pa lang daw po si Santa Teresita, namatay na daw po yung kanyang nanay sa breast cancer. Na-trauma daw po itong bata at lumaki po siya nangungulila. Wala siyang ina. Nung po nag-aaral na daw si Santa Teresita, binuli siya, pinagtutulungan siya ng mga kaklase niya. Nung pumasok naman po sa kumbento at nagmadre na si Santa Teresita, nagkaroon naman daw po ng demensya yung kanyang ama. Nung pong 22 years old na si Santa Teresita, nagkaroon naman daw po siya ng malubhang sakit, tuberculosis. At walang araw daw po ang hindi siya nahihirapan sa kanyang sakit. Hirap na hirap daw po siya sa paghinga. At the age of 24, pumanaw po itong madre. Pero tinuring na pantas, doktor ng ating Santa Iglesia, ng ating simbahan, si Santa Teresita. Kasi meron tayong karunungan na pwedeng matutuhan sa kanya. Meron siyang binabahagi sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay. Isa siyang mabuting guro kung paano magtiis at magtiyaga sa hirap at sa mga sakit ng buhay. So my dear friends, here are 3 good lessons from Saint Therese of Lisieux on how to deal with our own pains, our own sufferings and problems in life. First, believe that Christ is suffering with you. Noong pong pandemic, mahilig po kaming nagbabike, kasama ko yung mga Eucharistic minister ko. Pampalipas po ng oras. Kung matatandaan niyo po, naka-lockdown, wala namang ginagawa. Kaya kapag umaga, kapag wala po akong misa, niyayaya ko po sila na mag-ride, mag-bike. Pero napansin ko po, pag mag-isa lang po akong nagbabike, kapag hindi sila available, napakabigat po, nakakapagod po.
yung mag-isa ka lang na nagbabike, nagra-ride. Pero kapag kasama ko po sila, hindi po ako naiinip. Napakabilis po ng aking paglalakbay. Enjoy na enjoy po ako sa pagbabike. Kasi totoo naman po, kapag mag-isa kang dumadaan sa mga problema, talagang napakabigat at napakahirap. Di po ba? Gumagaan ang lahat kung alam mo, meron kang katuwang at meron kang kasama. Paniwala po ni Santa Teresita na nakikiisa siya sa paghihirap ni Kristo. At dahil po dito, ang kanyang mga pagsubok ay naging napakatamis. When we suffer alone, our experiences become so bitter. But when we suffer with God, even your greatest pain can be sweet. Remember that. Kaya nga po, kung ikaw man, kapatid, ay dumadaan sa hirap ngayon, kamukha sana ni Santa Teresita, isama mo naman si Kristo sa tabi mo. Sana maalaala mo, hindi ka iniiwan ng Diyos. Amen? Isipin mo, katulong mo palagi si Jesus. Problema man yan sa pera, kirot man yan sa iyong sakit pangangatawan, may lungkot ka na nakatago sa iyong puso, o may gulo ang iyong kaluluwa, makiisa ka sa pagharap sa iyong mga suliranin kasama si Kristo. At magbabago ang iyong tingin, magbabago ang iyong karanasan sa iyong paghihirap. But secondly, bear your suffering with love. Saint Therese said this, what matters in life is not great deeds, but great love. Without love, deeds, no matter how great they are, count as nothing. Naniniwala daw po si Santa Teresita na ang lahat ng mga tao, gitna ng kanilang mga pagdududa, pagkukulang at takot, ay kaya nilang maging banal. Kung gagawin natin lahat ng mga bagay sa ating buhay ng puno ng pagmamahal, magiging kamukha natin ang Diyos. Maraming mga tao ang nai-stress po ngayon dahil sinasabi nila marami silang ginagawa, marami silang inaalala. But understand this, my dear friends. Stress does not come from doing a lot of things. The real reason for stress is this. You are doing a lot of things that you don't like. Amen? Tandaan niyo po yun. Unawain niyo yan. Ang pagod mo, ang pagkasawa mo, hindi nanggagaling yan sa dami ng iyong ginagawa. Napapagod ka, nagsasawa ka, sumusuko ka, kasi marami kang ginagawa na hindi mo gusto. Marami kang ginagawa na ayaw mo. Marami kang ginagawa na ginagawa mong walang pagmamahal. Di po ba? The root of stress in your life is you're doing a lot of things without love. Dahil kung mahal mo ang iyong trabaho, di ka magsasawa. Kung puno ng pagmamahal ang pinapakita mo sa anumang ginagawa mo, mapupuno ka ng tuwa. Di po ba? Mapagod ka man dahil gusto mo yung iyong ginagawa. Hindi ka hihinto. Pagkatapos mo magpahinga, magpupursige ka. Di po ba? Kaya kahit na naghirap si Santa Teresita, hindi po siya tumigil dahil nasa puso niya ang pagmamahal. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi ibig sabihin may puso ka na puno na ang puso mo ng pagmamahal. Dahil ang malungkot na kwento, marami sa atin may puso nga, puno naman ng galit. Marami sa inyo may puso nga, puno naman ng takot at pag-aalala. Marami naman sa inyo may puso, pero walang puso sa kanilang kapwa. Wala ang puso sa Diyos. Di po ba? So my dear friends, to make your sufferings bearable, continue to do everything with love. When you think with love. When you feel with love. When you do it out of love. Because with love, you can smile. Even in situations that you would want to cry. And if you are having a hard time, pray. Kung nahihirapan ka at kung nagkukulang ka sa pagmamahal, magdasal ka.
Dahil tandaan niyo po mga kapatid, ang bunga ng pagdarasal ay pagmamahal. Napakadali minsan, natakasan na lang natin, talikuran natin ang ating mga problema, ating mga paghihirap. Hindi po ba? Kapag ayaw mo na yung iyong asawa, hindi mo na siya tatawagin. Iiwan mo na lang ang pamilya mo, maghahanap ka na lang ng iba. Madali yun. Kapag ayaw mo nang bayaran ng iyong utang, magtatago ka na lang. Kapag ayaw mo na ang iyong trabaho, magsa-silent quitting ka na lang. But my dear friends, that is not the right way. The right way is to accept your sufferings, to face your challenges, but embrace them full of love. Paano po nakapagmahal si Santa Teresita sa gitna ng kanyang mga paghihirap? Hindi ba nabawasan? Hindi ba nagkulang ang kanyang pagmamahal? Saan siya humugot ng kanyang pag-ibig? Walang iba kung hindi kay Jesus. Palagi siyang nakalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Bago man po kasi namatay si Santa Teresita, narinig po ng mga ibang madre. Habang siya'y naghihingalo, habang siya'y nag-aagaw buhay, nakatingin daw siya sa krus ni Jesus at paulit-ulit na sinabi niya, I love Him, my God, I love you. Wow, that's a very beautiful prayer. Gayahin natin siya. Kapag nagkukulang na ang pagmamahal sa ating puso, sabihin din natin, I love you, O God, I love you. But third and last, believe your suffering is a blessing. Kung hindi po nagdusa si Santa Teresita, hindi daw po niya naranasan na siya'y napakalapit sa Diyos. Opo, hindi naman po masarap ang karanasan ng paghihirap. You suffer not for suffering itself. Pero tandaan po natin, ginagamit ng Diyos minsan ang ating mga pagsubok bilang ating pagpapala. Kung ikaw ay magtitiis sa iyong mga suliranin, may lilitaw na mabuti sa iyong buhay. Sabi nga po ng Diyos kay San Pablo nung siya'y naghihirap, at ito po ang paalaala din sa atin, that my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang ibig sabihin, no suffering, no blessing. There are blessings in every suffering. If you believe, if you trust God. Meron po akong isang kaibigang pare, dati po siyang nagtatrabaho, may misyon sa ibang bansa, nasa abroad. Pero napauwi daw po siya, huminto po siya dahil bigla sumakit yung kanyang tiyan. Umuwi siya dito sa Pilipinas, nagpa-check up po siya sa doktor. At sabi po nitong doktor, Father, pasalamat ka, agad kang umuwi. Kasi kung nanatili ka sa abroad, nagpatuloy ka, di mo pinapansin niya, baka namatay ka na. Malubha yung sakit mo. Tingnan nyo na po, mga kapatid. Pain is a signal for us to stop and to turn back. Hindi naman lahat ng sakit ay paghihirap. Ang sakit ay senyales na kailangan mong lumapit sa Diyos dahil lang Diyos lang ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. So, my dear friends, remember these three very beautiful lessons. Saint Therese of the Child Jesus. Whenever you're experiencing great pains and sufferings in your life, first believe Christ is suffering with you. Hindi ka mag-isa dyan sa iyong pagdurusa. But second, if you're suffering, suffer with love. Magpapuno ka sa iyong puso ng pagmamahal galing sa Diyos. And third and lastly, believe that by enduring your suffering, in the end, there is grace, there is blessing. Kaya mga kapatid, magdasal tayo kay Santa Teresita na sana kamukha niya. Malampasan natin lahat ng mga pagsubok, lahat ng ating mga paghihirap sa buhay. Kaya naman sabihin natin sa banal na misang ito, Santa Teresita ng Niño Jesus, ipanalangin mo kami, gabayan mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo na may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
ang mga pinuno ng simbahan, at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nawala na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na makasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagnasa ng ating pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa pagpapakumbaba niyang iyong kinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw, at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig ay sa iyo, ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan.
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si Santa Teresita na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, o Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay mapag-alab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin, kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapatid, huwag niyo pong kalimutan ang 3 aral na tinuturo ni Santa Teresita sa atin sa pagharap natin sa ating mga pagsubok. First one is to suffer with Christ. But the second one is to suffer with love. And third and last is to suffer with the belief that your suffering comes a blessing. Para maging magaan ang iyong pinagdadaanan, ito pong ating assignment at panalangin. Sabihin natin ang panalangin ni Santa Teresita sa harap ng ating mga pagsubok. I love you, Lord. I love you. Speak love in front of your challenges, in your pains, in your sufferings. Bigkasin mo, naisin mo, pagdasal mo ang pagmamahal at magiging magaan at madali ang lahat. Yang ating sabay-sabay na panalangin ngayong araw, sabihin natin, mahal kita, O Panginoon, mahal kita, turuan mo akong magmahal sa gitna ng aking mga pagsubok. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.